Samantala, sinigot na Malacanang ang pagbatikos ni Vice President Sara Duterte sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Napag-iiwanan na raw ang edukasyon sa Pilipinas, sabi ni Vice President Sara Duterte. Moderno na raw kasi ang sistema ng edukasyon sa ibang bansa habang tayo, papel at lapis pa rin. May mga high school student pa rin daw na hindi pa rin marunong magbasa. Ang batikos ni VP Duterte na nagsilbing pinuno ng Department of Education sa loob ng 2 taon, hindi pinalagpas ng Malacanang. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Ayon sa Department of Education, malaki na ang nabawas sa bilang ng mga low emerging readers sa ikatlong baitang ngayong buwan ng Hulyo. Mula kasi 51,537, bumaba na sa 1,871 ang mga batang hirap makapagbasa. Gate ng DepEd, bunga yan ng mga summer literacy drive ng ahensya. Huwag na raw mag-alala, sabi ng Malacanang. Nililinis na ng bagong Education Secretary Angara ang mga kalat na iniwan ni Duterte. Modernisasyon lamang ang pinag-uusapan natin, yung 1,500,000 na mga gadgets, laptops, at ibang mga teaching materials ay ginawa naman na po ng paraan ni Secretary Angara na nakabinbin lamang noong pang 2020 na hindi nagamit. So 2024 lamang ito nasa sa ayos ni Secretary Angara. Inihayag ni Duterte ang batikos sa isang event sa Kuwait. Sinasabing ito na ang pang-10 biyahe ni Duterte sa labas ng bansa ngayong taon, habang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 5 beses pa lang. Kaya ang Malacanang go sa panawagan ni Duterte na isa publiko ang mga travel document ng mga opisyal na lumalabas ng bansa. Kung gusto po nilang ilabas, basta po ang Pangulo kapag ka po lumalabas, alam naman po ng media. At pinapaalam po at nagre-report ng kanyang mga pangyayari at kanyang maaaring nakakuha ng mga investments at para sa mga turismo. Nagre-report po ang Pangulo. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.